pakitawag na lamang sana akong Susan, isa sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Since 2015 ay nakikinig na ako sa programang ito. Pero ngayon lang ako nagkadahilan na sumulat sa inyo. Kaya heto at uumpisan ko na ang naging takbo ng buhay ko. Panganay ako sa 3 magkakapatid. Nagtatrabaho bilang tindera sa palengke si nanay habang si tatay naman ay isang tricycle driver. Mahirap lamang ang pamumuhay ng pamilya namin. May mga araw na minamalas kaya minsan ay isang beses na lang kami kung kumain maghapon. Nag-aaral kaming lahat sa isang public school. Halos araw-araw ay pumapasok kaming hindi pa nakakakain ng agahan. Na kailangan pa naming magbenta ng mga kung ano-ano para lang may pambaon kami sa eskwela. Pero kahit na sobrang hirap ay pinipilit pa rin nila kaming papasukin sa school. Palaging sinasabi ng mga magulang namin na wala raw silang ibang pwedeng maipamana sa amin kundi ang edukasyon. Na makita lamang nila kaming makapagtapos sa pag-aaral ay makakahinga na raw sila ng maluwag. Kaya heto, ginagawa naming lahat ng mga kapatid ko na maipakitang hindi na pupunta sa wala ang paghihirap ng parehong magulang namin. Ang tahimik mo yata ngayon. Kadalasan kapag naglalakad tayo pa uwi, ang dami mong chismis sa akin. Anong meron? Na out of stock ka? Wala lang. Tinatamad lang ako magsalita. Pati pala pagsasalita, kinakatamaran mo. Naku, nakakatakot yan, Eman. Baka pati paghinga mo, katamaran mo. Kilala kita. Kapag tahimik ka, ibig sabihin may iniisip kang problema. Ano ba yun? Kasi narinig ko si nanay at tatay na nag-uusap kagabi sa kwarto nila. Bakit naman nakikinig ka sa usapan ng mga matatanda? Chismosa ka talaga. Anong magagawa ko sa narinig ko? Alangan naman tanggalin ko yung tenga ko para lang hindi ko sila marinig. Oh, ano bang narinig mo? Problemado sila sa pera. Sabi ni tatay, may isa raw sa atin na dapat tumigil sa pag-aaral para makabawas sa gastusin. Sa tingin mo ate, sino sa atin ang titikil? Ako kaya? Bakit naman ikaw? Ewan ko. Baka siguro titingnan nila yung mga grades natin. Dahil sa ako yung mas mahina ang ulo sa ating magkakapatid, baka ako yung patigilin. Grabe ka naman sa sarili mo. Walang mahina ang ulo sa atin. Tamad ka lang talaga minsan kaya ang baba ng mga grades mo. Tsaka, sa tingin ko, ako patitigilin nila. Ha? Bakit? Ikaw nga yung pinakamatalino sa ating lahat eh. Ikaw pa nga yata yung makakaahon sa atin sa hirap. Siyempre, akong panganay. Responsibilidad ko na tumulong sa kanila pagdating sa pera. At ang responsibilidad nyo naman, mag-aral ng mabuti. Siguruhin na hindi mapapasawalang bahalang sakripisyo ko. Talaga? Gagawin mo yun para sa amin? Oo naman. Ako ang ate, ako ang dapat na magsakripisyo. At isa pa, ako lang naman ang pwedeng magtrabaho. Paano ka? Yung mga pangarap mo. Di ba gusto mo makapagtapos sa pag-aaral? Tapos magtatrabaho ka sa ibang bansa para kumita ka ng mas malaking pera. Para yumaman na tayo. May panahon para sa pagtupad ng pangarap. Makakapaghintay naman yun eh. Pero sa ngayon, kailangan ko muna tong gawin para sa atin. Ihintayin muna kita makapagtapos tapos ikaw naman na magpapaaral sa akin. Sige ba ate? Basta mag-aaral ka ng mabuti ha. Tsaka sayang yung kikitain kong pera kung magbo-boyfriend ka lang. Aba, pinapangaralan mo pa ako ah! Tara na nga, pumasok na tayo sa loob. Paniguradong hinihintay na tayo ni nanay. Nay, nandito na po kami ni Eman. Ay, salamat naman at nakauwi na rin kayong dalawa. Kanino ko pa kayo hinihintay eh? Eman anak, bago ka magbihes, pakihanap nga muna si Obet sa labas. Panigurado nasa kapitbahay na naman yun at naglalaro. Malapit na tayong kumain ng hapunan. Magbibihis lang po ako tapos tutulong po ako sa paghahain. Ano pong ulam natin? Talbos ng kamote lang anak. Yun lang kasi ang kinayanan ng pera natin ngayon eh. Nay, masarap pong talbos ng kamote. Masustansya pa. Di bali po, kapag nagreklamo yung dalawa, ako na yung kukurot sa mga singit nila. Anak, pagkatapos pala natin kumain, may sasabihin lang kami ng tatay mo sa'yo, ha? Parang alam ko na po yan. Alam mo na? Narinig po kasi kayo ni Emma na nag-uusap ni tatay. Kaya nga ganun ang mukha nun eh. Kasi natatakot siya na baka siya raw ang papatigilin sa pag-aaral. Yan nga yung iniisip namin. Pero ang sabi ko sa tatay mo, baka naman sumama ang loob ng bata. Kahit ganun ang mga grado nun eh, nakikita ko naman na gusto talaga mag-aral ni Eman. Kaya po ayos lang sa akin kung ako po muna ang titigil.
Totoo ba yan, anak? Hindi ba sasama ang loob mo sa amin? Hindi po, ako po ang mas may kayang umintindi ng sitwasyon natin at mas kaya magtrabaho kahit kasambahay. Pasensya ka na talaga, anak, ha? Kaya lang naman namin na pagsabay-sabayin kayong magkakapatid na mapag-aral eh. Bakit naman hindi, di ba? Kaso, sobrang kapos tayo sa pera. Pagkain pa nga lang natin, problemado na tayo eh. Ayos lang po, Nay. Naiintindihan ko po. Basta para sa pamilya natin, parati ko pong maiintindihan. Alam ko pong ako lang ang maaasahan nyo sa ngayon eh. Kaya wala pong problema. Tutulong na lang po ako dito sa bahay. Maraming salamat, anak, ha? Wala po yun, Nay. Bata pa lamang ako ay alam ko na ang responsibilidad ko bilang panganay sa magkakapatid. Siguro ay matagal ko na rin tinanggap na darating din ang panahon na kakailanganin kong magsakripisyo para sa kanila. At heto na nga ang pagkakataong yun. Sumama ako kay nanay sa Maynila para magtrabaho bilang kasambahay. Isinaisang tabi ko na muna ang mga pangarap ko para makatulong sa pamilya ko. Ang sabi ko kasi ay makakapaghintay naman ang mga pangarap ko. Ang mahalaga ay mambagampanan ko muna ang pagiging panganay sa mga kapatid ko. Hindi lamang para masabing responsable akong anak. Ginagawa ko ito dahil buhay ko ang pamilya ko. Masyado pala akong maagang nagising. Kapag kape na nga muna. Ano ba yan? Naantok pa ako. Ano yun? Pinaglalaba ba? Sumama na tayo na. Ma? Ba't naglalaba na po kayo? Alas 3 pa lang ng umaga. Gusto ako makatulog, anak eh. Kaya imbes na magpaikot-ikot ako sa kama, naglaba na lang ako. Makabawas pa tayo ng mga gagawin ngayong araw. Nag-almusal na po kayo? O kahit nagkape man lang? Hindi pa, anak. Hindi naman ako nagugutom. Nay, ilang araw ka nang ganyan. Parati kang walang ganang kumain. Okay lang po ba kayo? May nararamdaman po ba kayo? Namimiss ko na kasi ang tatay at mga kapatid mo. Anak, nag-aalala ako sa kanila. Araw-araw naman po tayong tumatawag sa kanila, 'di ba? Ayos naman po sila. Akalain mong naging responsable si Eman kay Obet, siyang naging babae sa bahay. Nay, huwag na po kayong mag-alala sa kanila. Ayos lang po sila. Bakit ba naman kasi naging mahirap ang buhay natin? Kailangan pa natin malayo sa kanila para lang kumita ng pera. Tapos ikaw, kailangan mo pang tumigil sa pag-aaral. Isang tabi yung mga pangarap mo para lang sa amin. Bigo kami bilang mga magulang, no? Huwag niyo pong sabihin yan. Hindi po namin kayo sinisisi sa sitwasyon natin ngayon. Pero kung naging mayaman lang sana tayo o karoon ng pera, hindi sana magaganda ang buhay niyong magkakapatid. Ayos naman pong mga buhay namin eh. Hindi nga lang katulad ng iba na nakakapag-aral sila, mayaman sila, napipili nila mga gusto nila. Pero ang importante naman po, nandyan kayo para sa amin. Hindi niyo kami pinabayaan at ginagawa niyo ang lahat para sa amin. Para po sa akin, ganun ang basihan na maayos ang buhay. Kahit na anak, ganun pa rin yun eh. Kasi Nay, pumayag na po kayong mag-DH ako sa Taiwan. Mas malaki ang kikitain ko doon. Anak, alam mo naman kung bakit ayoko, di ba? Hanggat maaari, ayokong malayo ka sa amin ng ganun kalayo. Paano kung may mangyari sa'yo hindi maganda ron? Paano kita poprotektahan? Paano kita pupuntahan? Anak, ang layo-layo nun. Magiging maayos din naman po ako. Hindi mo masasabi yan, anak. Hindi mo ba napapanood yung mga nangyayari sa mga DH sa ibang bansa? Baka mamaya mapunta ka sa masamang amo, pahirapan ka, saktan ka. Hindi kaya may gawin sa'yo hindi maganda, anak. Masyado po kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Kumalma lang po kayo. Hindi ako mapupunta sa masamang tao. Kaya ko na pong sarili ko. Ay, sinasabi mo lang yan para hindi na ako mag-alala eh. Pero hindi mo alam kung ano magiging kapalaran mo sa ibang bansa. Mangamuhan na lang tayo dito sa Maynila. Pero Nay, yung kinikita natin dito kada buwan, walang-wala yun sa kikitain ko sa ibang bansa. Mapapagawa na natin yung bahay. Makakapag-aral na yung mga kapatid ko na hindi sila nag-aalala na baka sa susunod na taon may isang hihinto sa kanila. Makakakain na tayo ng masasarap na pagkain araw-araw. Magiging maganda pong buhay natin. Pero Nay, nakinig po kayo sa akin.
magiging maayos po ko doon. At isa pa, hindi naman po ako habang buhay nandun eh. Hanggang sa makapag-ipon lang po ako at magawa na nating makapagpatayo ng negosyo. Tapos, yun ang papalaguin natin. Naiintindihan ko ang mga gusto mo, anak. Pero sana naman maintindihan mo kung bakit ayokong malayo ka sa amin. Naiintindihan ko naman po, Nay. Kaya lang, may isa dapat sa atin na magsakripisyo para gumanda ang buhay natin. At isa pa po, may pangarap po akong gustong tuparin. Pero sa ngayon, kailangan ko munang magtiis. Pamilya muna natin bago ako. Pag-isipan niyo po ng mabuti, Nay. Isipin niyo po yung magiging buhay natin kapag ginawa ko to. Magiging mahirap sa una, pero sa bandang huli naman po, hindi rin po tayo magsisisi. Sa bandang huli ay napapayag ko rin si nanay na mag-DH o mag-domestic helper ako sa Taiwan. Kaagad kong inayos sa mga papeles ko at hindi nagtagal, nakalipad na rin ako. Unang linggo ay sobra akong nahirapan dahil malayo sa akin ang pamilya ko. Nang mga panahon na yon ay alam ko ang pakiramdam ng mga kapwa kong OFW. Hindi madali magtrabaho sa ibang bansa, lalo na kapag ka napunta ka nga sa mahigpit na amo. At isa ako sa mga minalas ng pinasukan. Halos araw-araw ay parang hindi ako nakahinga sa hirap ng buhay na meron ako doon. Mula umaga hanggang sa matulog ako ay wala akong ibang narinig kundi ang panginsulto, sigaw at sermon mula sa amo ko. May pagkakataon na nasasaktan niya na ako ng pisikal. Nandyan ang bigla na lamang akong sasampalin, tatadyakan at sasabunutan. Sa totoo lang ay ilang buwan pa lamang ako sa ibang bansa pero parang gustong gusto ko nang umuwi. Kaya lang, sa tuwing naiisip ko ang magiging buhay namin kapag hindi ako natutong magtiis, ay bumabalik sa akin ang dahilan kung bakit ako nagpakalayo-layo sa pamilya ko. At dahil nga doon ay tinanim ko sa isipan ko na hanggat hindi umaangat ang buhay namin ay hindi ako titigil sa pagtitiis sa aking trabaho. Malapit na tong maluto. Maghahain na ako. Susan! Yes, ma'am! Look what you did! You ruined my blouse! How many times do I have to tell you not to put this in the washing machine, ha? I wash only! I'm sorry, ma'am. I will fix... Ha? You are so stupid! I'm sorry. I will not do it again, ma'am. I'm sorry. Do you want me to bring you back to the Philippines? I can do that right now! No, ma'am. Please don't do that. I need money. My family needs money, ma'am. Then do your job. Follow my instruction. Don't be stupid all the time. I will not punish you for ruining my blouse, ha? You will not eat today, lah. But, ma'am, I need to eat so that I will have strength to do my work, ma'am. I don't care if you die working. Just follow my rules. I will bring you back to the Philippines and be with your poor family, lah. Mila, sorry na late ako. Ay, sa wakas, nakarating ka rin. Isang oras mo rin akong pinaghintay, ah. Sorry talaga. Ang dami pa kasing pinagawa sa akin ng amo ko bago ko pinayagang makalabas eh. Grabe naman yung amo mo. Day off mo pero pinagod ka pa rin. Hey, di bale, magsasaya tayo ngayong araw. Kakain tayo ng marami. Ay, teka Mila. Parang ang mahal naman yata dito. Di pa tayo sa medyo mura. Nagtitipid ako eh. Kailangan malaki-laki ang maipadala ko sa Pilipinas sa susunod na buwan. Ha? Si Papa kasi nasa ospital na naman. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Libre ko na to ngayon, ha? Hindi ka pa magpapadala sa inyo? Nagpadala na ako. Bale, binigyan ako ng bonus ng amo ko. Kaya heto, may panglibre ako. Kaya huwag ka nang mahihiyang mag-order ng gusto mo, ha? Kumain ka ng marami. Sobrang payat mo, no? Parang isang ihip lang ng malakas na hangin eh. Matatangay ka na. Hindi ka ba pinapakain ng amo mo? Pinapakain naman. 2 beses sa isang araw. Naku. Kapag nagkamali, maswerte na lang ako kapag tiniyakan ako kumain kahit 1 beses. Ginagawa niya yun sa'yo? Bakit hindi ka pa umalis dyan? Kailangan ng pera ng pamilya ko eh. Kung papairalin ko yung kahinaan ng loob ko, walang mangyayari sa amin. Yan pa rin ang iniisip mo ngayon. Diyos ko naman, Susan. Isipin mo naman yung sarili mo. Hahayaan mong kawawain ka ng ganyan para sa pera? Oo, basta para sa pamilya ko. Kaya kong tiisin kahit na ano. Ano ba yan ang pamilya mo? O naman, syempre hindi. Bakit ko naman sasabihin ang kalagayan ko sa kanila? Mas lalo silang mag-aalala. Lalo na si tatay. Baka mamaya lumala pa yung sakit nun. Di anong sinasabi mo kapag nakakausap mo sila? Na maayos ang kalagayan ko. Hindi nila kailangan malaman kung anong nangyayari sa akin. Basta ang importante, nakakapagpadala ko ng pera sa kanila.
Alam mo, natatakot ako sa ginagawa mo ha. Baka mamaya yung pagtitiis mo yung magpahamak sa'yo. Baka kaya ko naman. Kaya kong magtiis. Iisip ko na lang na hindi naman to panghapang buhay. Balang araw, magiging maayos na ang buhay namin. Istiis lang muna sa ngayon. Tsaka na yung pagpapasarap sa buhay. Pinilit kong itago ang totoong kalagayan ko sa pamilya ko. Sa tuwing tumatawag ako sa kanila ay sinisigurado ko na hindi ako galing sa pag-iyak. Yung hindi ako mukhang pagod, kahit sa loob-loob ko ay gustong-gusto ko nang magkwento at magsabi sa kanila. Gusto kong iiyak kay nanay ang mga nararamdaman ko. Gusto ko nang umuwi sa Pilipinas para maramdam ko ulit ang yakap ng pamilya ko. Pero sa tuwing nababalitaan ko na may sakit si tatay, kailangan nila ng pera para sa pag-aaral ng kapatid ko na si Eman. Kapag kailangan na nilang bumili ng pagkain, ay binapaliwala ko lamang ang lahat ng nararamdaman kong hirap. Lahat ng sakit at pagtitiis ay kaya kong hindi pansinin para sa pamilya ko dahil alam ko na balang araw ang lahat ng ito ay may magandang resulta rin naman. Nadarating ang panahon na hindi na ako kailangang maiyak pa. Hindi ko na nasasabi kay Lord na gusto ko nang sumuko, kundi nagpapasalamat na lamang ako dahil malaki na ang ipinagbago ng buhay namin ng pamilya ko. Kahit papaano, dumating din ako sa puntong nakasanayan ko na rin ang sitwasyon ko sa ibang bansa. Nagawa kong makuha ang kiliti ng amo ko kaya hindi na ako masyadong pinapagalitan pa. Nag-ipon ako na nag-ipon ng pera at hindi nga nagtagal ay unti-unti ko na rin napaayos ang bahay namin sa Maynila. Dahil sa may sapat na kaming pera ay nakapag-college lang kapatid kong si Eman habang nasa high school na rin ang bunso naming kapatid pa. Hindi na sila pumapasok na hindi nakakakain at meron na rin silang baon araw-araw. Kapag kailangan nila ng project o kailangan nila ng pera para sa project ay isang sabi lang nila sa akin. Nagagawan ko agad na makapagpadala ng pera sa kanila. Sa loob ng ilang taon ay nakita ko ang pagbabago ng buhay ng pamilya namin pero sabi nga nila hindi lahat ay puro saya. Sa kalagitnaan ng pag-angat ng buhay namin ay saka naman sa amin kinuha si tatay. Masakit dahil hindi ko na siya makakasama sa pagtupad ng mga pangarap namin. Kahit wala na si tatay ay itinuloy ko pa rin ang plano ko para sa pamilya ko. At nakakatuwa dahil unti-unti ko nang nakikita ang mga pinaghihirapan ko noon. Pangalawang bahay sa may kanan, kuya. Ayan, dito na lang ho. Ito na pong bayad. Pakitulungan na lang po ako sa mga bagahe, kuya, ha? Ate Susan? Ate! Eman! Oh! Sa wakas umuwi ka na rin! Kamusta ka na, ate? Ano na? Eto, maganda pa rin. Ako, ilusyonada ka pa rin, ah. At bakla ka pa rin, kaloka ka. Akala ko naman may pag-asa akong magkaroon ng pamangkin sa'yo. Mukhang kailangan ko ng kalimutan yun, ah. Ay, naku, ate. Correct ka dyan. Kalimutan mo na yun. Huwag ka nang umasa dahil mas babae na ako sa'yo ngayon. O, tinan mo nga, oh. Ay, teka, pumasok na tayo sa loob. Panigurado magugulat si nanay nito. Kuya, ako na dyan. Salamat, ho. Tara! Nanay! Nandito na po si ate! Susan! Susan, anak! Nay! Kumusta na po kayo? Aba, Nay, parang may iba sa inyo, ah. Natuto ka na mag-ayos ngayon. Hindi naman masyado, anak. Siyempre para hindi ko maramdaman na tumatanda na ako. Bakit hindi mo man lang sinabi na ngayon uuwi ka pala? Di sana nasundo ka namin sa airport. Para po sana i-surprise kayo. Ay, nasan po si Obet? Parati na lang nawawala ang batang yun. Ay, naku, ate. Nasa bahay ng barkada. Uuwiin kapag nagutom na. Pagalitan mo ka mamaya. Oo, papagalitan ko talaga yun. Ay, oo nga po pala. May mga dala akong pasalubong. Nandyan sa isang kahon. Ay, talaga, te? At teka, may mga binili ka bang makeup para sa akin? Oo, marami dyan. Pakabusog ka sa makeup. Ay, Nay, meron din po kayo dyan. May mga binili akong bag tsaka damit para sa inyo. Maghalongkat lang po kayo dyan. Ay naku, salamat anak. Ganda nito. Nay, bakit
Parang ganito pa rin po yung itsura ng bahay nung huling kita ko tong mga to. Itong bintana, ito pa rin yung sira nito ah. Anak, kasi medyo nahihirapan akong maghanap ng mag-aayos na hindi mahal maningil. Nay, nagpapadala naman po ako ng pera, di ba? Syempre hindi ko naman inuubos yun. Ano kung may paggagamitan tayo na mas mahalaga? Di may magagamit tayong pera, di ba? Akala ko sobra-sobra na yung pinapadala ko eh. Kulang pa rin pala. Sana sinabihan niyo po ko. Alam niyo naman po na itong bahay ang pinakagusto kong maayos. Ayos naman, anak ka. Mga simpleng sira lang naman yan. Kahit na po, Nay. Paano po tatagal tong bahay natin kung hindi po natin agad aayusin yung mga sira? Tsaka hindi niyo po kailangan tipirin yung mga pinapadala ko. Kapag naman tumawag kayo at kailangan magpadala, nakakapagpadala naman ako ah. Nagkasunod-sunod lang kasi talaga yung mga mas dapat paggamitan ng pera, anak. Tulad ho ng ano. Naalala mo ba yung na-hospital si Obet nung isang buwan? Syempre nagtuloy-tuloy yung gaamutan niya. Kaya yung pinapadala mong pera, karamihan nun sa gamot na lang napupunta. Di pa po kasama na yun sa pinapadala ko. Naka-budget po yun, Nay. Nag-uusap naman po tayo sa mga kailangang bayaran o bilhin, di ba? Kaya paano po nangyari na nawalan tayo ng budget para sa bahay parating kasama yun sa buwan-buwan kong pagpapadala? Mahal na kasing lahat ang bilihin, anak. Sige, ganito na lang. Ipapakausap ko sa'yo si Manong Kanting bukas, ha? Pag-usapan niyo yung mga gusto mong mangyari dito sa bahay. Mas mabuti pa nga po yun. Sana nagsasabi po kayo ng mga problema dito. Kaya nga po ako nagtatrabaho sa ibang bansa para bumuti ang buhay natin. Tsaka inaasahan ko na po na pag uwi ko dito sa Pilipinas, ayos na yung bahay. Ito po yung wala sa atin dati. Ito yung pinangako ko kay tatay nung bago siya mawala. Huwag ka mag-alala, anak. Maaayos dito. Magluluto na ako ng hapunan natin, ha? Alam kong gutom ka na eh. Man, ayusin niyo ni Obet yung mga dala ng ate mo, ha? Hindi pwede makalat dito sa sala, ha? Opo, Nay. Siya, magluluto na ako. Kayo na muna bahala dito. Excited pa naman ako umuwi dahil akala ko maganda ng bahay natin. Sana naman, Man. Sabi ka rin sa akin kung anong kailangan dito sa bahay. Alam mo naman si nanay makakalimutin eh. Ay, nako ate, kung alam mo lang. Alam ang alin. Wala, wag mo nang intindihin yung sinabi ko. May hindi ba ako alam? Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Ate, wala nga yun. Alam mo, magpahinga ka na lang muna sa ngayon. Huwag mo na munang isipin yun, ha? Ko yung tipo ng taong malakas makaramdam. Simula kasi noon ay hindi na ako mapakali sa kung ano ang hindi ko alam. Alam kong may hindi sinasabi si Eman na may kinalaman sa nanay namin. Pero dahil sa ayokong mag-isip ng kung ano-ano, ay hinayaan ko na lamang muna. Sinabi ko na magsasabi rin naman sila sa akin at baka nahihiya o baka natatakot lang sa ngayon. Sa ilang buwan na pananatili ko sa Pilipinas, natutuwa ako dahil malaki nga talaga ang ipinagbago ng buhay namin ngayon kumpara sa buhay namin na bago ako ng ibang bansa. Siyempre may mga pagkakataon din naman na nalulungkot ako dahil hindi na namin kasama si tatay. Di sana nararanasan na rin niya kung ano ang nararanasan namin sa ngayon. Hindi na ako nagbalak na bumalik pa para maghanap buhay sa ibang bansa. Total naman ay sapat na ang naipon kong pera. Nagplano akong magtayo ng isang maliit na kalenderya at yun na lamang ang palalaguin namin. Ang problema nga lang, hindi ko alam kung bakit parang hindi makapag-focus si nanay sa mga ginagawa namin. May mga oras na bigla na lamang siyang mawawala tapos halos paggabi na kung umuwi. Nauhuli ko rin siya minsan na parang may kausap sa cellphone. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Kaya lang, madalas na hindi ko maiwasan ang magduda sa totoong nangyayari. Ate, hindi pa ba tayo uuwi? Ang goods na akits Nabili na rin naman natin lahat ng kailangan, di ba? Baka pwedeng umuwi na tayo. Oo, sige na nga. Umuwi na tayo. Pero pagdating sa bahay, paniguradong wala pa tayong makakain. May pinuntahan si nanay. Kumain na lang muna tayo bago umuwi. Doon may karinderya. Doon na lang tayo. Mabuti pa nga, nag-aaway na ang mga lamang loob ko sa tiyan O tara na, tumawid na tayo sa kabila. Ano gusto mo kainin? Gusto mo ba ng kanin? Kulang. Pag naubos mo na ito, tatapapinin na. Basta kumain ka lang ng kumain, ha? Payat-payat mo na kasi din. Subong na talaga nga ayaw. Ano kayo masarap orderin? Parang natatakam ako sa dinuguan, ate. Sana may ninagang baka sila. Basta humigop na mainit.
Teka, si nanay yan, di ba? Ay, oo nga. Tatay. Sino yung lalaking kasama niya? Ate, alam mo, sa bahay na lang tayo kumain. Ako na magluluto. Teka, ba't tayo aalis? Di ba dapat pupuntahan natin si nanay? Kilala mo ba yung lalaking yon? Ate, sa bahay na lang natin pag-usapan. Eman, magsabi ka sa akin ng totoo. Sino yung kasama niyang lalaki? Kapag hindi ka magsasalita, susugurin ko silang dalawa. Ay, naku ate, huwag daw mong gagawin yan. Huwag tayo mag-iskandalo. Sige na, umuwi na lang tayo. Tara na. Pero, tara na ate, umuwi na lang tayo. Tara na. Ano ba, Eman? Magsabi ka nga ng totoo. Ano yung nakita ko? Sino yung kasamang lalaki ni nanay, ha? At higit sa lahat, bakit hindi mo ko hinayaan na lapitan sila? Teka lang naman ate, pwedeng isa-isa lang yung tanong. Mahina yung kalaban, no? Okay, mag-question and answer portion tayo dito. Ano nga ulit yung una mong tanong? Yung, ano nga yung nakita ko? Okay, sige. Ate naman, malaki ka na. Getchables man yung ibig sabihin na nakita mo. At mas talong alam mo ng sagot doon sa pangalawang tanong mo. Ibig mo nga sabihin, may lalaki si nanay? Oo, matagal na ate. Kano nakatagal? Simula nung buhay pa si tatay. Ano? Buhay pa si tatay, may lalaki na si nanay? Paano nangyari yun? At bakit hindi mo sa akin sinabi agad? Ako ito na naman tayo ate, hini-hini lang nga sa pagtatanong. Sunod-sunod Kalma lang ate, okay? Paano ko kakalma, Eman? Tsaka pwede bang pakisagot na lang ang lahat ng tanong ko? Mas lalo mo pinapainit ang ulo ko eh. Bakit pati ako nadamay sa galit mo? Kasi hindi ka nagsabi sa akin. Ikaw ang panganay na nandito sa Pilipinas. Ikaw ang inaasahan ko sa lahat ng bagay. Kasi ate, nakiusap kasi sa akin si nanay na wag magsabi sa'yo. Siya na lang daw yung kakausap sa'yo eh. Mukhang hanggang ngayon, wala pa siyang balak na magsabi sa'yo. Tapos ano? Umaasa siya na ikakatuwa ko pang ginagawa niya? Niloko niya si tatay. Sinong anak ang matutuwa doon? Ano pang dapat kong malaman? Eman, magsalita ka kung ayaw mong tahiin ko yung bibig mo at hindi ka na makakapagsalita habang buhay. Magsalita ka! Ano pang hindi ko alam? Yan. Ate naman, ang hirap naman ang pinapagawa mo eh. Ayokong sa akin lahat manggaling, okay? Pero, total naman nandyan ka na. Yung iba mong pinapadala, pinapahiram niya dun sa lalaki niya. Kung naman. Kaya pala kahit alam kong sobra-sobra na yung pinapadala ko, kulang pa rin pala. Bakit hindi mo pinangaralan, Eman? Ate, natakot ako kay nanay. Pero hindi ka natakot na masira ang pamilya natin? Ganun bang ibig mong sabihin, Eman? Ay, nakaka-high blood kayong lahat! Lalabas muna ako para makahinga. Bahala ka na muna dito. Siguro naman ay maintindihan ninyo kung bakit naging ganoon ang reaksyon ko. Hindi lang kasi ako makapaniwala sa kalokohang ginagawa ng nanay ko. Nagagalit ako dahil habang nagpapakahirap pala ako sa ibang bansa, tinitiis ang sakit at pagod, ay nilulustay pala ni nanay ang mga perang pinaghirapan ko. Dahil sa mga nalaman ko ay parang bigla akong nawala ng gana sa lahat. Palagi akong umaalis sa bahay, ni hindi ko man lang pinapansin si nanay. Dahil hindi ko naman alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang ipakikita ko kapag nakipag-usap ako sa kanya. Magkukunwari ba kung hindi ko alam? Tatarayan ko ba si nanay? Magagalit ba ako? Hindi ko alam. Kaya naman, mas minabuti kong hindi na lang talaga makipag-usap muna sa kanya. Kesa naman sa makikipag-usap nga ako. Pero nawalan naman ako ng respeto para sa nanay ko. Eman, tawagin mo na nga yung kapatid mo, kakain na tayo. Oh, anak, andiyan ka na pala. Halika na rito, kakain na tayo. Hindi ako kakain dito. May lakad kami ni Camille. Pupunta kami sa Bulacan. Doon muna ako hanggang Lunes. Ano? Hanggang Lunes? Limang araw kang wala dito sa bahay. Bakit naman? Gusto ko ng bakasyon. Bakasyon na naman. Halos hindi na nga kita makitang pumipirmi dito sa bahay Baka naman pwedeng dito ka na lang, gagastos ka lang dyan At isa pa, kailangan mo pang asikasuhin yung negosyong itatayo nyo ni Bianca. Nag-uusap naman kami ni Bianca tungkol doon. At hindi naman namin dito sa bahay itatayo yung negosyo. Kahit na anak, gusto ko nandito ka. Bakit pa ba ako pinipilit na manatili dito? Ay ayoko nga. Teka nga, bakit pag ganyan mo akong kausapin? Unti-unti kaya ata nawawalan ng respeto sa akin Nung isang araw, kinakausap kita. Pero parang hindi mo ako nakita at dinadaan-daanan mo lang ako. Tapos ngayon, pagtataasan mo ako ng boses? Ano ang problema mo? Talagang sa inyo ko pa narinig ang salitang respeto at problema, no? Aalis na ako. Teka lang, wag mo akong tatalikuran, ha? Kinakausap pa kita! Hindi porkit ikaw ang bumuhay sa pamilya na to. Ganyan mo na lang ako kakausapin. Nanay mo pa rin ako, Susan, ha? Rumespeto ka! Rumespeto kahit hindi naman ka-respeto? Ano ba pinagsasabi mo dyan, bata ka? Akala nyo hindi ko malalaman ng totoo? Anong totoo? Alam ko ng lahat, Nay! Alam na alam ko na!
Kaya wag nyo na itanggi pa sa akin. Ate, Nay, time first lang, no? Pwedeng kumalma lang po tayong lahat. Baka kasi marinig tayo ng mga kapitbahay, pagchismisan tayo, alam niyo na. Again ka pa nag-alala tungkol sa chismis na yan? Di ba nga matagal na nila tayong pinagchichismisan dahil sa ginagawang panlalalaki ni nanay? Ano, Nay? Hindi ka nakaimik? Nagulat ka kasi alam ko na? Alam ko na lahat ng mga kalokohan ninyo. Hayaan mo muna ako. Anong paliwanag ang sasabihin nyo sa akin, ha? Anong palusot ang ibibigay nyo sa akin sa panlalalaki nyo? Alam mo, Nay, wala namang kaso sa akin kung gusto nyo magmahal ulit eh. Matutuwa pa sana ako. Pero yung ginawa nyo yan na buhay pa si tatay, yun ang hindi ko maatim. Niloko nyo ang tatay ko! Susan, hindi ko naman sinasadyang mahulog yung loob ko sa iba. Simula kasi nung umalis ka hindi na naging maayos sa relasyon namin ng tatay nyo. Hindi na siya yung lalaking minahal ko noon. Parang napagod na lang ako alagaan siya. Di ba responsibilidad niyo yun bilang asawa niya? Naalagaan siya hanggang sa pinakahuling hininga niya. Ang taas ng tingin ko sa inyo. Nagtiis ako sa ibang bansa para mas maging maayos pa ang pamilya natin. Tapos sisirain niyo lang? Anak, alam ko naman yung hirap mo. Naiintindihan. Ano naiintindihan? Hindi niyo naiintindihan. Nagloko nga kayo, di ba? Tapos malalaman ko rin na yung mga perang pinapadala ko binibigay niyo sa lalaki niyo? Habang ako nagpapakahirap sa ibang bansa, nagpapakasarap ka sa lalaki niyo. Hindi na kayo nahiya sa akin, sa amin! Anak, patawarin mo ko, anak. Huwag mo akong hawakan! Nandidiri ako sa inyo! Na hindi kita maintindihan eh. Ang tatanda niyo na, ngayon niyo pa ginawa yan? Siguro hiniling mo sa Diyos na mamatay na si tatay para makapaglandi ka na. Sobra ka na! Nay! Minahal ko ang tatay nyo. Alam niya yan. Alam niyong lahat yan. Oo, alam ko nagkamali ako pero ni minsan. Hindi ko hiniling na mawala ang tatay nyo. Oo, nagkamali ako. Nagmahal ako ng iba. Pero pinabayaan ako ng tatay nyo. Hindi ko na maramdaman na mahalaga ako sa kanya. Na parang hindi niya na ako nakikita. Pero kay Francis, sa kanya ko ulit naramdaman na maging masaya. Ang mahalin. Ang pahalagahan. Kahit nanay, kahit na hindi yan rason para makalimutan mong nanay ka. Bakit? Hindi ko naman nakalimutan niya. Nakalimutan niyo yon! Nakalimutan niyo na ikaw dapat ang tinitingala namin! Masama bang gustuhin ko ulit na maging masaya? Na magmahal at mahalin din? Masama ba yun? Kahit kailan hindi kita pipigilan na magmahal ulit, Nay. Na maging masaya ka. Pero lahat ng bagay dito sa mundo, may tamang oras na hinihintay. Na hinaloko mo si tatay. Kahit may pagkukulang siya sa'yo, kasalanan pa rin yung ginawa niyo. Niloko mo pa rin kaming mga anak mo. Sariling pera ko, pinanggagastos mo sa lalaking yon. Nasaan doon ang pagiging nanay, ha? Nay, hindi ako nagpakaalila sa ibang bansa para gawin mo to sa pamilya natin. Sinira mo eh. Sinira mo lahat. Ang pinakamasakit doon, ikaw pa naman yung akala ko makakatulong ko sa lahat. Yung gagabay sa amin kasi ikaw ang sinasandalan ko. Pero nagkamali ako. Nanay ka pa man din. Pero ginawa niyo to. Kaya huwag kang umasa makakahingi ka sa akin ng respeto dahil biglang nawala yun sa akin sa isang iglap lang. Sa puntong ito ay naging masama na ba akong anak? Nagmukha na ba akong walang respeto sa mismong magulang ko? Dahil kung oo, siguro hahayaan ko na lamang na maging ganoon ang tingin niyo sa akin. Nasaktan ako, nagalit, nawala ng gana. Yan ang mga nararamdaman ko magpasa hanggang ngayon. Mahirap pala kapag mismong magulang mo ang nakadisappoint sa'yo. Mas masakit pagkatapos ng away namin yun, imbes na magkaayos kami yung nanay, ay parang mas lalo pa yata kaming naging magulo. Mas lalo kong naramdaman ang galit ko sa kanya. Pero syempre, hindi pa rin maganda sa loob ang mga nangyayari. Kahit anong gawin ko, nanay ko pa rin siya. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, ano ang gagawin ko sa nararamdaman kong ito? Papaanong mawawala itong sama ng loob ko sa kanya, yung pagkadismaya ko sa mismong natitirang magulang ko, sa mismong nanay ko. Ayoko naman na habang buhay akong maging ganito sa kanya. Sana ay matulungan ninyo akong maliwanagan ang aking isipan.